na mula nang bumalik sa Amerika ang convicted rapist na si Lance Corporal Daniel Smith. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang dismayado sa naging katapusan ng kaso dahil sa espesyal na pagtrato sa sundalong Amerikano. Umpisa pa lang kasi ng kaso, dehado na ang Pilipinas dahil sa mga nakasaad sa Visiting Forces Agreement. Sa Article 5 ng VFA, ang mga sundalong Amerikano na lumabag sa batas ng Pilipinas ay isa sa ilalim sa espesyal na proseso. Habang nililitis ang kaso nila, mananatili sila sa pangangalaga ng US Embassy. Isa ito sa mga probisyon ng VFA na rerepasuhin ng Malacanang simula sa susunod na linggo. If you're adjudged as guilty by the court by final conviction, punta ka sa Muntinlupa. Yun ang rules natin. May mga kumu-question din tungkol sa Article 1 ng kasunduan. Nakasaad dito na malayang gawin ng mga sundalong Amerikano ang anumang aktibidad basta pinayagan sila ng gobyerno ng Pilipinas. Ang problema, hindi malinaw kung kasama rito ang combat at intelligence operations. Hindi rin sinabi kung sinong opisyal ng gobyerno ang magdedesisyon dito. Questionable rin kung gaano sila katagal pwedeng manatili sa bansa at kung ilang sundalong Amerikano ang ipadadala sa bawat training. Meron naman kami mga initial thoughts on that. Probably hindi naman magiging mahirap makipagkwentuhan sa kanila about it later when we, So we're preparing and the Americans naman are also preparing for it. Maricel Halili, News 5. Balot sa abo at alikabok ang mga bayan sa paanan ng Bulkang Bulusan. Dahil dyan, ilang residente na ang hinihika at nahihirapan sa paghinga. Nasa Sorsogon si Erica Tapalya para sa detalye. Erica. Cheryl, matapos ang dalawang pagsabog ng Mount Bulusan sa Sorsogon kahapon, nagkalat ang mga abo at dahil dito nangangamba ang ilang mga residente sa kanilang kalusugan. Sa tuwing may dumadaang sasakyan, kumakalat ang makapal na alikabok dito sa Barangay Cogon sa bayan ng Irosin. Ang mga motorista halos gumapang sa highway dahil hindi na halos makita ang kalsada. Apektado rin na makapal na abo ang mga halaman na namuti na sa bumalot na abo. Pati ang palay, hindi nakaligtas. Pero ang pinaka-apektado ngayon, ang kalusugan ng mga residente rito, lalo na yung mga may asma o hika. Si Abelina Garcia, residente ng Barangay Cogon sa Irosin, sinumpong na ng kanyang hika. Ang problema, wala siyang gamot. Nahihirapan kami sa paghinga. Masakit sa dibdib, saka sa ulo. Pati si Corazon Bercasio, ganito rin ang daing. Nangihinaan ang tao, nag-uubo, tapos sumasakit ang ulo, nagsusuka. Namigay na ng libreng gamot at face mask ang health center sa lugar. May libre ring konsultasyon sa mga residente sa Irosin. Sa Mikugon, kasi marami talaga doon, may mga hika na doon or talagang mas dumami ngayon yung mga may respiratory diseases. Pilit din tinanggal ng mga bombero ang abo sa mga kalsada para maiwasan ang aksidente. Kailangan natin alisin yung sulfuric debris nanggaling sa bulkan kasi sa kalusugan ng ating mga kababayan dito. Nasa alert level 1 pa rin dito sa Sorsogon pero sabi ng mga doktor sa mga residente kung walang mga face mask, magbasa ng tuwalya at itakip sa ilong at bibig para hindi malanghap ang abo. Cheryl? Maraming salamat, Erica Tapalya. Mula Sorsogon tayo dumako naman sa lalawigan ng Bataan kung saan umaaray na ang mga mangingisda doon dahil sa pagtama ng red tide sa kanilang lugar. Ang problema kasi posibleng magtagal pa ang kanilang kalbaryo. Ito ang report ni Zai Finiza. Pangunahing pinagkakitaan ni Mang Ronnie ang paghahangon ng mga tahong at talaba mula sa baybayin ng Samar. Kaya nang tamaan ng red tide ang 8 bayan dito sa Bataan, apektado ang kita ng mga tulad niyang mangingisda. Kasi mahirap kung positive yan, hahango tayo, makakano lang tayo sa mga tao. Pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Bataan ay ang pagbebenta ng mga lamang dagat. Kaya naman nang tamaan ng red tide ang kanilang baybayin, para na din daw silang nawala ng kabuhayan dahil sa pagtumal ng kanilang bentahan. Pero ayon sa Department of Agriculture, 1 buwan pa bago tuluyang maglaho ang red tide sa kanilang baybayin. Hindi raw basta-basta malalaman kung may lason ang lamang dagat base sa tingin at amoy lamang.
pero nababasa naman ang taas ng toxin level sa kulay ng tubig. Brown yung tubig na ang indication niya ay meron tayong high level ng organism doon sa dagat. Kaya naman ang ilang mamimili, di lang ang mga shellfish ang kinakatakutan, pati bentahan ng ibang lamang dagat apektado na rin. Pero paalala ng DOH, hindi lahat ay nakakasama sa kalusugan. Ang dapat nang iwasan ay yung mga shellfish na ipinagbabawal ng BFAR. Kung meron namang reported na red tide na problem doon sa area nila at nakakaramdam na sila ng gastrointestinal disturbances, ang pinakamaganda talaga is magpatingin na. At yan ang aksyon sa Bataan. Zai Piniza, News 5. Action Sports po tayo. Nagpakitang gilas si Congressman Manny Pacquiao sa kanyang unang workout sa Texas, USA para sa laban nila ni Antonio Margarito sa darating na linggo. Mula sa Amerika, itong report ni Chicky Roa Puno. Sa kanyang unang public appearance dito sa Dallas, Texas, ikinagalak ng mga tagahanga ni Manny Pacquiao ang pagpapakitang gilas ng pambansang kamao sa isang public workout. Itinanghalang ensayo sa Gaylord Texan Resort, kalapit lamang ng Dallas Cowboys Stadium at nagsisilbing official residence ng Team Pacquiao. Dahil libre at bukas sa lahat ang workout, maaga pa't nakapila na ang mga boxing fans sa labas ng exhibit hall. Unang bati pa lamang ng pambansang kamao at nagsigawan na ang kanyang mga tagahanga. Inuna ni Manny ang warm-up at stretching. Sumunod ang shadow boxing at pagkatapos ay ilang rounds ng mitts kasama si Coach Freddy. Kapansin-pansin ang sigla ni Pacman. Malaki ang kanyang ngiti at panay ang pakikipag-joke time kay Coach Freddy at sa trainer niyang si Buboy Fernandez. Bago pa dumating si Pacquiao, nauna nang rumampas si Antonio Margarito. Dahan-dahang isinuot ang hand wraps at ipinakita sa lahat na walang dapat ikabahala ang publiko sa kabila ng kontrobersiyang bumalot sa kanya. Sa loob ng walang isang oras na workout ni Margarito, ipinakita niya ang haba ng kanyang mga bias at ang tibay ng kanyang tindig. Pero kapansin-pansin din ang kakulangan sa footwork at may kabagalang bitaw ng kanyang mga suntok. Gayunpaman, kumpiyansa si Margarito na tibay ng puso lang ang kailangan para talunin si Pacquiao. Walang tigil ang hiyawan ng boxing fans sa exhibit hall. Lahat nag-enjoy sa nasaksihang total workout ni Manny. Sa ipinakitang bilis at lakas ni Pacman ngayong hapon, walang kaduda-dudang umabot na sa 100% ang kondisyon ng pambansang kamao. Mula sa Grapevine, Texas, Chicky Roa Puno, News 5.